Ang kwentong ito ay isang kathang-isip lamang na hango sa mga lumang alamat, kwentong bayan, at mga paniniwala ng matatanda sa probinsya. Hindi layunin ng kwentong ito ang manira ng anumang tao, pamilya, o relihiyon. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na mga tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Ito ay isinulat para sa layuning maghatid ng kilabot, kababalaghan, at pagninilay sa ating makulay na kultura. Huwag seryosohin, kundi pakinggan ng bukas ang isipan. Ihanda na ang sarili sa isang kwentong puno ng hiwaga, inggit, at takot. Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may dalawang pamilyang matagal nang magkapitbahay. Ang pamilya ni Aling Marta at ang pamilya ni Aling Gloria. Magkatabi lang ang kanilang mga bahay, parehong gawa sa kahoy, may pawid ang bubong, at palibhasa ay napalilibutan ng punong saging at niyog. Sa unang tingin, tila isang payapang baryo ang kanilang ginagalawan, malayo sa ingay ng syudad, malapit sa kalikasan, at tila iligtas sa lahat ng uri ng panganib. Si Aling Marta ay kilala sa lugar bilang isang masipag na ina. Maaga siyang gumigising upang magtinda ng tinapay at kakanin sa palengke. Ang kanyang asawa ay isa namang karpintero sa bayan. May 3 silang anak, si Nilo, ang panganay na 17 taong gulang, si Lani, ang bunso na 9 na taong gulang, at si Ruben, ang gitna, 14. Sama-sama nilang pinapanday ang tahimik nilang buhay. Hindi marangya pero masaya. Samantalang si Aling Gloria naman ay medyo misteryosa. Wala siyang asawa, at tanging ang kanyang pamangkin na si Ramil ang kasama niya sa bahay. Tahimik din siya, bihirang ngumiti, at tila may laging iniisip. Hindi siya nakikisalamuha sa karamihan, at madalas ay nakikita lang siya tuwing gabi, nakaupo sa labas ng bahay at nakatingin sa dilim. Noong una, ayos lang ang pakikitungo ng dalawang pamilya. Pero habang tumatagal, napapansin ni Aling Marta ang unti-unting pagbabago ng ugali ni Aling Gloria. Hindi na ito bumabati. Kapag napapadaan si Marta o ang kanyang mga anak, tila iniiwasan sila ni Gloria. Minsan pa nga ay narinig ni Marta ang bulong ng matanda, habang naglalakad siya, hindi niya ito lubos na naintindihan, pero parang may laman. Lumipas ang mga buwan, lalong naging tahimik si Aling Gloria. Ngunit kasabay nito, nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang pangyayari. Una, isang umaga, napansin nilang nawawala ang isa sa kanilang mga manok. Akala nila itinangay ng aso. Ngunit kinabukasan, 2 na naman ang nawala. At sa sumunod na linggo, 6 na manok ang nawawala, pati ang kanilang alagang pusa ay bigla na lamang hindi na bumalik. Nagulat si Aling Marta nang sabihin sa kanya ng kapitbahay nila sa kabilang dulo ng baryo na nakita raw niya si Aling Gloria isang hating gabi na gumagapang sa bubong ng bahay ng iba. Hindi nila ito pinaniwalaan sa una hanggang sa mismong si Ruben ang nakakita ng kakaiba. Nay, bulong ni Ruben, kanina pong madaling araw, parang may nakita akong anino sa labas ng bintana. Nakaitim siya at may mahahabang kuko. Akala ko panaginip lang, hindi nagpakita ng takot si Aling Marta sa harap ng mga anak, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Napansin din niya na ang mga halaman niyang dati luntian at malago ay tila natutuyo na ngayon. Ang gatas na galing sa kalabaw ay madalas may bahid ng dugo, at ang kanilang mga hayop ay tila laging natatakot, laging nag-ingay tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi. Sa lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang matinding inggit na tila nararamdaman ni Aling Gloria. Minsan ay nahuli siyang nakatitig kay Aling Marta habang pinapakain ang kanyang mga anak. Ang titig niya ay hindi karaniwang pagtingin, ito ay punong-puno ng galit, lungkot at inggit. Isang hapon, dumalaw si Aling Gloria sa bahay ni Marta, bitbit ang isang mangkok ng ginataang bilo-bilo. Hindi naman ito tumanggi si Marta, bagkus ay tinanggap ito bilang respeto. Ngunit nang tikman ni Marta ang niluto, agad siyang sinumpong ng matinding pananakit ng tiyan. Nagsuka siya ng itim na likido at kinailangang isugod sa manggagamot. Doon, sinabing nabati raw si Marta, o baka may nakain siyang may halong hindi pangkaraniwan. Doon nagsimulang magduda si Nilo sa motibo ng kanilang kapitbahay. Nay, bakit po kaya si Aling Gloria ay laging nandyan lang, pero parang walang sakit o pagod kahit matanda na?
Tahimik lang si Marta, pero alam niyang may dapat siyang tuklasin. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalalim ang gabi, at unti-unti nang nagbabago ang kapaligiran. Ang dating tahimik na pamumuhay ay pinapalitan ng takot, pagdududa, at misteryo. At sa di kalayo ang sulok ng kanilang bakuran, sa ilalim ng anino ng punong saging, may pares ng pulang matang nakamasid. Mula nang makaligtas si Aling Marta sa di maipaliwanag na pananakit ng tiyan, lalo siyang naging mainat sa mga kilos ni Aling Gloria. Lahat ng pagkain ay sinisiguro niyang siya mismo ang naghahanda. Hindi na rin siya basta-bastang nagpapapasok ng bisita, lalo na kung gabi. Pero kahit anong ingat, tila may bagay pa ring hindi nila kayang kontrolin. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya ni Marta, bigla na lamang silang nagising sa iyak ng kanilang aso. Paulit-ulit, sunod-sunod, tila may kinakaharap na panganib. Tumayo si Nilo at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, may naaninag siyang anino sa bubungan ng kanilang kulungan ng baboy. Akala niya'y isa lamang malaking pusa. Ngunit nang ito'y tumingin sa direksyon niya, bumungad sa kanya ang dalawang mata, pula, tila nasusunog sa galit. "Tay! Nay, may nakatingin sa atin," bulong niya habang umaatras palayo sa bintana. Agad na bumangon si Mang Roldan, ang ama, at lumabas bitbit ang itak. Ngunit paglabas niya, wala na ang nilalang. Ang aso ay nanginginig sa takot at ayaw nang bumalik sa kulungan. Kinabukasan, isa na namang baboy ang natagpuang patay. Wala itong sugat, ngunit tuyot ang katawan, parang sinipsip ang lahat ng dugo. Hindi nagtagal, naging usap-usapan na sa baryo ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop, at ang paulit-ulit na kababalaghan tuwing hating gabi. Ang mas nakakakilabot, halos lahat ng nabibiktima ay malapit sa bahay ni Aling Marta. Isang gabi pa, habang si Nilo ay nakaupo sa balkonahe, may narinig siyang mahinang kaluskos sa kisam. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang isang flashlight. Nang itutok niya ang ilaw sa bubong, nakita niya ang isang nilalang na nakadapa, payat, may mahahabang kuko, at may balat na tila nabubulok. Napahiyaw si Nilo, aswang. Agad na bumaba ang nilalang at tumakbo sa kakahuyan. Labis ang takot ng buong pamilya. Kinaumagahan, pinuntahan nila si Mang Ernesto, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. May reputasyon si Mang Ernesto bilang manggagamot at tagapagtanggol ng baryo laban sa mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag. Pagkakita pa lang kay Nilo at sa mga marka sa bubong, agad na nagsalita si Mang Ernesto, "May aswang sa inyo." Matagal na siyang nakatira riyan. At hindi siya galing sa malayo. Kapitbahay mo lang siya. Napasinghap si Aling Marta. "Si Aling Gloria ba, Mang Ernesto?" Hindi agad sumagot ang albularyo. Kumuha siya ng itim na langis at inilagay ito sa palad ni Nilo. Kung sino man ang aswang, mag-aapoy ang langis kapag malapit siya. Pag-uwi nila, agad nilang inilagay ang mga binigay ni Mang Ernesto sa paligid ng bahay, bawang sa bawat bintana, asin sa pintuan, at palad ng niyog sa ilalim ng hagdan. Sinabihan din sila na huwag matutulog ng walang itak o walis tingting sa ilalim ng kama. Kinagabihan, muli nilang narinig ang kaluskos. Ngunit ngayon, mas malakas, mas malapit. Tila ba ang nilalang ay nagagalit dahil may hadlang na sa kanyang pagpasok? Sa labas, may narinig silang daralgal na tinig, "Marta, ibalik mo ang kinain mong gatas." Nagtaka si Marta. Gatas? Napaisip siya, iyon bang gatas ng kalabaw na dati niyang ininom, na mula raw sa bigay ni Gloria? Ngunit paano niya ito ibabalik? Hindi ba't matagal na yon? Hindi sila natulog ng gabing iyon. Si Nilo, hawak ang itak, si Ruben may dalang tingting, at si Mang Roldan ay nakaabang sa bintana. Ngunit wala nang sumunod na galaw. Sa halip, napansin nilang may marka ng kuko sa bubong pagkagising nila. Kinabukasan, habang nagwawalis si Marta sa likod bahay, napansin niyang may balot ng papel sa ilalim ng punong saging. Nang buksan niya ito, may laman itong buhol ng buhok, piraso ng kanyang damit at pako. Napaatras siya. Kinulam ako, agad niyang itinapon ang laman sa apoy at sinunod ang utos ni Mang Ernesto, magbasbas ng tubig na may asin sa buong bahay. Sa sumunod na araw, dumaan si Aling Gloria sa harapan nila.
Ngumiti ito, pero malamig at hindi umaabot sa mata ang ngiti. Napatingin siya kay Nilo, at sinabing, ang mga bata, madaling maakit ng madilim na mundo, di ba? Napamura si Mang Roldan. Ngunit pinigilan siya ni Marta. Hindi nila pwedeng makumpirma pa. Ngunit isa lang ang malinaw, ang tunay na gulo ay hindi pa nagsisimula. Dahil sa baryong iyon, kapag ang gabi ay tuluyan ng bumalot ng dilim, hindi mo na alam kung ang katokba sa iyong pintuan ay tao o isang nilalang na uhaw sa dugo. Dumating ang gabi ng ritual, ang gabing dapat ay mailantad ang tunay na anyo ni Aling Gloria. Sa loob ng bahay, bawat isa sa pamilya ni Aling Marta ay may kanya-kanyang tungkulin. Si Mang Roldan ay may hawak ng lampara ng langis, si Nilo ang may dala ng salamin, si Ruben ang magpapatugtog ng kampanilya, at si Marta mismo ang magsasambit ng pangalan. Tahimik ang buong paligid. Ang mga kapitbahay ay tahimik rin, tila ba nararamdaman ng lahat na may kakaibang mangyayari sa gabing iyon. Sa likod ng bahay ni Aling Marta, inilagay nila ang isang maliit na altar, may asin, bawang, walis tingting, buntot ng pagi, at ang salamin sa gitna. Bandang 11:00, nagsimula na ang mga panalangin ni Mang Ernesto mula sa kabilang bahay, bilang suporta sa ginagawa ng pamilya. Habang siya'y nagdarasal, dahan-dahang lumamig ang hangin, at tila huminto ang oras. Lumabas si Aling Gloria mula sa kanyang bahay, suot ang itim na saya, nakayuko, at mabagal ang lakad. Tila ba hinihila ng anino ang bawat galaw niya. Huminto siya sa harap ng bakod ni na Aling Marta at mumiti, isang ngiting hindi para makipagkapwa, kundi parang isang babala. 12:00 na ni. Bulong ni Nilo. Biglang may kaluskos sa bubong. May lumagapak sa likod bahay. Napaatras si Ruben habang pinipilit pa ring patunugin ang kampanilya. Si Mang Roldan naman ay tumutok ng ilawan sa direksyon ng punong saging, doon palaging nagmumula ang aninong matagal na nilang nararamdaman. Biglang bumagsak ang liwanag ng lampara sa isang hugis ng nilalang, nakadapa sa puno, may mahahabang kuko, mapuputing mata, at balingkinitang katawan na punong-puno ng dalos. Siya na, sigaw ni Ruben. Hinawakan ni Nilo ang salamin at itinapat ito sa nilalang. Sa unang pagkakatapat wala silang nakita. Ngunit nang sumayad ang liwanag ng lampara sa balat nito, unti-unting lumitaw ang itsura ng dating tao, ang mukhang kamukha ni Aling Gloria. Lumapit si Marta, takot na takot man, hawak-hawak ang isang papel kung saan nakasulat ang buong pangalan ng kapitbahay. Gloria Miranda Villarreal, sigaw niya, sabay tutok ng salamin sa mukha ng nilalang. Parang binasag na bubog ang naging epekto. Ang paligid ay tila umuga. Sumigaw ang nilalang, hindi boses ng tao kundi parang hayop na binubugbog. Sa bawat pagbigkas ni Marta ng pangalan, lalo itong napapaatras, nagiging alikabok ang bahagi ng balat, at ang aninong bumabalot dito ay nagkakabitak-bitak. Gloria Miranda Villarreal. Inaamin mong ikaw ang nilamon ng inggit, ng galit, at ng kadiliman, sigaw ni Mang Roldan habang pinapalibutan ito ng asin. Ang katawan ng nilalang ay tuluyan ng nagwawalang anyo, kalahating tao, kalahating hayop, may mahahabang pangil at mata na lumuluha ng dugo. Bitawan mo ang put mo, sigaw ni Marta. Hindi mo kami kayang saktan kung ikaw ay wala ng lihim. Tumili ang nilalang, isang huling sigaw ng sakit at paghihirap. Sa huling pagsambit ng pangalan ni Gloria, napunit ang balat ng nilalang at naglaho ito sa isang malakas na putok ng hangin. Ang salamin ay nabasag, at ang apoy ng lampara ay namatay sa isang iglap. Tahimik. Tahimik ang buong paligid. Kahit hangin, wala na. Hawak pa rin ni Nilo ang hawakan ng salamin. Si Ruben, nanginginig habang nakatitig sa basag na baso. Si Mang Roldan ay nakaupo sa lupa, habang si Marta ay umiiyak na tila ba hindi niya inakalang kakayanin nila ang lahat. Pagdating ng umaga, ang bahay ni Aling Gloria ay buks ang pinto. Wala na ang babae. Sa loob, may mga balat ng hayop, tuyong dugo sa sahig, at isang lumang larawan, si Gloria, masaya, kasama ang batang anak na matagal nang patay. Sa likod ng larawan, may sulat, hindi ko kayang makita ang kasiyahan ng iba habang ako ay giniba ng tadhana. Kung ako'y naging hayop, ito ay dahil pinatay niyo ang pagiging tao ko.
Sa kabila ng lahat, nagpasya ang pamilya ni Marta na ipagdasal si Gloria. Sa halip na magalit, naunawaan nila na minsan, ang pinakamabagsik na nilalang ay yung dating taong sobra nang nasaktan at nakalimutang mahalin. Pero malinaw sa kanila ang isa, kapag may inggit na hindi tinatapat ng liwanag, ito'y nagiging halimaw. Matapos ang pagbubunyag sa tunay na anyo ni Aling Gloria at ang kanyang paglaho, muling bumalik sa katahimikan ang buhay ni na Aling Marta. Unti-unti ring bumalik ang sigla sa baryo, ang mga hayop ay hindi na biglaang namamatay, ang mga kapitbahay ay muling lumalabas ng bahay kahit gabi, at ang mga bata ay muling naglalaro sa labas. Ngunit ang pamilya ay hindi pa rin lubos na panatag. Bagamat wala na ang nilalang, ang alaala ng takot ay nananatili, lalo na kay Ruben, ang bunsong anak. Ilang linggo na lang at magdiriwang siya ng kanyang ika-11 kaarawan. Sa kabila ng trauma, nais pa rin ng buong pamilya na gawing espesyal ang araw na yon. Ngayong ligtas na tayo, dapat lang na ipagdiwang natin ang bagong simula, ani Mang Roldan habang tinutulungan si Marta sa paghahanda. Inimbitahan nila ang ilang kapitbahay, kabilang ang mga kaibigang tunay na tumulong sa kanila noong panahong mapanganib. Nandoon sina Mang Ernesto, ang albularyo, at ilan pang mga bata mula sa kabilang baryo. Naging masaya ang handaan. May pansit, manok, lumpia at kakanin. Tumatawa ang mga bata habang naglalaro ng patintero at luksong tinik. Si Ruben, bagamat may konting takot pa rin sa gabi, ay ngumiti ng buong araw. Ngunit bandang 5:00 ng hapon, habang nililigpit ni Marta ang mga natirang pagkain, napansin niyang may kakaibang batang babae sa sulok ng bakuran. Nakaupo ito, nakaputing damit at walang kasama. Lumapit si Marta. "Iha, sino nang kasama mo? Kaninong bisita ka?" Ngunit hindi ito sumagot. Tumingin lang ito kay Marta sabay ngiti. Ngunit kakaibang ngiti yon, maliit, tikom, at tila ba may tinatago. Lumapit si Ruben. "Nay, siya po yung nakita ko sa panaginip ko kagabi," napakunot noo si Marta. "Anong panaginip, anak?" "Yung nasa loob daw siya ng kahon. Tapos umiiyak. Sabi niya, birthday ko raw yung huling araw ko." Napabalikwas si Marta. Agad niyang tinawag si Mang Ernesto. Dumating ang albularyo, bitbit ang kanyang baston at langis. "Tumingin kayo sa anino ng bata," ani Mang Ernesto. Pagtingin nila, wala itong anino. Nag-angat ng tingin si Mang Ernesto at tinutok ang kanyang baston sa bata. "Hindi ka nararapat dito, anya. Bakit ka nagbalik?" Ngumiti ang bata. Hindi pa tapos ang utos ni Gloria. Lumitaw ang pulang mata ng bata, at unti-unting nagbago ang anyo niya, naging payat, mahaba ang kuko, at kulay abo ang balat. Isang tagapagdala ng sumpa, isang bata ng gabi, isang aswang na tagapagmana. "Tumakbo kayo sa loob," sigaw ni Mang Ernesto. Mabilis na kinuha ni Mang Roldan si Ruben at si Marta naman ay sumigaw para ipasok ang lahat ng bata sa bahay. Ngunit ang nilalang ay mabilis, isang iglap lang ay nasa bubungan na ito. Agad bumunot si Mang Ernesto ng pulbos ng ugat ng balete at isinaboy ito sa hangin. Nawala ang aswang sa bubungan, ngunit naramdaman nila ang bigat ng hangin, parang may paparating pa. "Hindi ito basta aswang," ani Mang Ernesto. "Isa itong sumang inilipat." Nilipat ni Gloria ang kanyang sumpa sa batang ito bago siya nawala. "Paano po natin mapapatigil?" tanong ni Marta, nanginginig. "Kailangan nating basagin ang ugnayan sa pagitan ng bata at ni Gloria. At ito lang ang paraan, dapat nating gawin ang ritual ng pagputol ng tanikala, sa mismong araw ng kaarawan ng batang pinili niya, si Ruben." Muling binuksan ang altar sa likod ng bahay. Inilatag ang asin, bawang, at langis. Pinaupo si Ruben sa gitna, habang pinapalibutan siya ng dahon ng saging at tinalian ng pulang sinulid ang kanyang pulso. Sa gitna ng seremonya, lumitaw muli ang batang nilalang. Ngunit ngayon, mas mabilis, mas mabangis. Humihiyaw ito ng tila libong tinig. Tumatalon mula bubong papunta sa kisame, nagsusugat sa hangin ang bawat galaw. "Huwag kayong titigil," sigaw ni Mang Ernesto habang patuloy na binibigkas ang dasal. Napatingin si Ruben sa bata,
at sa halip na takot ang makita sa kanyang mga mata, may awa. Bakit ka sumusunod sa kanya? Tanong niya. Hindi mo na kailangan ipagpatuloy ang galit niya. Tumigil ang nilalang. Sa isang iglap, lumapit ito kay Ruben at humawak sa kamay niya. Mainit ang palad ng aswang, tila nagbabaga. Ngunit hindi umatras si Ruben. Gusto ko lang maging masaya rin, wika ng bata. At sa saglit na yon, nang maramdaman ng nilalang ang tunay na malasakit, nagsimulang sumabog ang liwanag mula sa pulang sinulid. Nawasak ang itim na alon sa paligid, at kasabay ng huling sigaw ng nilalang, ito ay naging usok at unti-unting naglaho. Pagkatapos ng ritual, napayakap si Ruben sa kanyang ina. Naitapos na po ba? Tumango si Mang Ernesto. Tapos na. Dahil pinili mong magmahal kaysa matakot, pinili mong umunawa kaysa gumanti, natapos ang sumpa. Pero ang tanong, tunay na ba talagang tapos na? O may mga lihim pa sa baryo na naghihintay ng pagbubunyag? Lumipas ang ilang linggo matapos ang kaarawan ni Ruben at ang kakaibang pagsubok na kanilang hinarap. Akala ng lahat, tuluyan nang nawala ang lahat ng bakas ng kadiliman sa baryo. Naging masigla muli ang paligid. Nagbalik ang mga tindero sa palengke, muling nagtanim ng mga gulay sa bakuran, at nagkaroon ng mga handaan sa tuwing may okasyon. Ngunit isang gabi, habang nililinis ni Mang Roldan ang dating silid ni Gloria na dati nilang pinasok upang magsiyasat, napansin niya ang sahig na tila may ukit. Hindi ito pangkaraniwan, parang may hugis simbolo sa gitna, bilog na may mga titik na hindi niya maunawaan. Tinawag niya si Marta. Mahal, tingnan mo ito. Para bang may itinatago pa siya dito, hinawi nila ang mga lumang damit at kahon ng basura. Sa ilalim ng simbolo, may isang bahagi ng kahoy na parang pwedeng alisin. Gumamit si Mang Roldan ng patpat para buksan ito, at sa ilalim ng kahoy ay isang bowl, maliit ngunit matibay, gawa sa makapal na kahoy at may kandado na may ukit ng mata. Parang may bantay ang kahon na yan, bulong ni Marta. Dinala nila ito kay Mang Ernesto. Agad itong naging seryoso nang makita ang bowl. Hindi ito basta kahon, ani niya. Ito ang bowl ng anino. Karaniwan itong ginagawang imbakan ng mga lihim ng mga nilalang ng dilim o ng mga dating alagad ng itim na mahika. Paano natin mabubuksan? Hindi natin dapat basta-basta itong buksan, pero kung gusto niyong tuluyang tapusin ang tanikala ng kasamaan ni Gloria, kailangan nating malaman kung ano ang laman nito. Gabi ng Huwebes, araw ng pinakamalakas ang siklo ng buwan. Doon napiling gawin ang pagbubukas. Pinaghandaan nila ito, naglagay ng sagradong guhit sa lupa gamit ang pulbos ng apog, asin at langis. Inilagay ang bowl sa gitna. Nandoon ang buong pamilya at si Mang Ernesto. Sa pagsisimula ng ritual, tinutok ni Mang Ernesto ang kanyang baston sa bowl. Isang manipis na usok ang lumabas sa mga gilid nito, at ang kandado ay unti-unting bumukas. Pagbukas ng bowl, may lumabas na malamig na hangin at mabigat na pakiramdam. Sa loob nito, may tatlong bagay, isang lumang larawan, si Gloria kasama ang isang batang babae na tila kamukha ni Ruben. Isang tala ng pangalan, listahan ng mga kapitbahay na unti-unting namatay o nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Isang maliit na garapon, may lamang pula at itim na likido na may nakasulat, kaluluwa ng nagdadalamhati. Napakapit si Marta sa kanyang dibdib. Bakit kamukha ni Ruben ang batang ito? Tinitigan ni Mang Ernesto ang larawan. Hindi lang basta pagkakahawig ito. Maaaring si Ruben ay inanak-anakan ni Gloria sa espiritual na paraan. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil ginamit siya bilang sisidlan ng pagmamanang hindi nakikita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Roldan. Ang isang aswang na naghihinalo ay maaaring magpasa ng kapangyarihan at galit sa isang inosente sa pamamagitan ng sumpang lihim, isang proseso na isinasagawa sa larawan at pangalan. At dahil Ruben ang pinili, maaaring hanggang ngayon ay may koneksyon pa rin siya sa kasamaan ni Gloria. Natahimik ang lahat. Si Ruben, natahimik lang mula kanina, ay lumapit sa bowl. Tinitigan niya ang larawan at bigla siyang napaluhod. Nay hindi ko po alam kung bakit pero parang may bahagi sa akin na gustong sumigaw na gustong lumipad,
agad siyang niyakap ni Marta. Anak, hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya, at lalong hindi mo responsibilidad ang kanyang dalit. Ngunit biglang kumislap ang garapon sa loob ng bowl. Ang likido sa loob ay gumalaw na parang may buhay. Tumalsik ito at tumama sa kamay ni Ruben. Napasigaw ang bata. Sa kanyang balat, biglang lumitaw ang parehong simbolo ng mata na nasa kandado ng bowl. Hindi pa tapos, sabi ni Mang Ernesto. Ngayon ko lang naunawaan, ginamit lang ni Gloria ang sarili bilang sisidlan, pero ang tunay na tagapagmana ay si Ruben. Kung hindi natin mapuputol ang ugnayan nila, baka siya mismo ang maging bagong nilalang ng gabi. Paano natin pipigilan? Tanong ni Marta habang umiiyak. Iisa lang ang paraan. Kailangang ilibing muli ang lahat ng bakas ni Gloria, ang larawan, ang tala ng pangalan, at ang garapon. Kailangang gawing seremonya ng paglalagak, gamit ang dasal at apoy ng kadalisayan. Ngunit ano? Tanong ni Mang Roldan. Kailangan itong gawin sa mismong lugar kung saan siya huling nawala sa punong saging sa likod ng bahay. Doon nila inihanda ang ritual sa susunod na gabi. Inilibing nila ang bowl sa ilalim ng punong saging, pinalibutan ng asin, at sinunog ang larawan at tala sa sagradong apoy. Si Ruben ay pinahiran ng langis sa noo habang binibigkas ang huling dasal ng pagputol, sa ngalan ng liwanag, sa dangal ng dugo ng walang kasalanan, putulin ang tanikala ng itim na mana. Maging malaya ang puso't kaluluwa. Nang matapos ang dasal, biglang lumakas ang hangin. Tumahimik ang paligid. Ang apoy ay unti-unting namatay, ngunit ang bigat ng hangin ay nawala. Naramdaman nilang tunay na natapos na ang kwento ni Gloria. Muling ngumiti si Ruben. Nay, mas magaan na po ang pakiramdam ko. Ngunit sa dulo ng lahat, bago nila tuluyang iwan ang punong saging, may napansin si Marta sa lupa, isang maliit na buto ng daliri na tila hindi nalibing kasama ng bowl. Tumitig si Mang Ernesto at bumulong, ang kasamaan, kahit isa lang ang nalimutan, muling mag-ugat. Lumipas ang mga buwan, at muling bumalik sa normal ang lahat, o iyon ang inakala ng lahat. Si Ruben ay masiglang bumalik sa eskwela, si Marta at Roldan ay abala na muli sa pagsasaka, at ang baryo ay tuluyang naging matahimik. Walang biglaang pagkamatay ng hayop, walang kakaibang tunog sa gabi, at walang aninong dumaraan sa bubungan. Ngunit isang gabi, habang papatulog na ang buong pamilya, narinig nila ang tatlong katok sa pintuan. Tok! 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 Tahimik ang gabi. Walang hangin, walang aso. Tumingin si Mang Roldan kay Marta. Baka may tao, bulong niya. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, walang tao sa labas. Bumalik siya sa higaan. Pero ilang minuto lang ang lumipas, tok. 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 Mas malakas. Mas mabigat. Muling sinilip ni Mang Roldan pero wala pa ring tao. Nang gabing iyon, hindi sila nakatulog. Si Ruben, sa kabilang kwarto, ay tulog na tulog, tila hindi naapektuhan. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Marta sa mga kapitbahay. Wala po kaming narinig na katok kagabi, ani Aling Bebang. Sa totoo lang, mahimbing po tulog naming mag-asawa. Nag-alala si Marta. Hindi kaya, pero pinutol ni Roldan ang kanyang iniisip. Tapos na yon. Huwag na nating balikan. Pero kinagabihan, muli nilang narinig ang katok. Tok. 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 Mas malakas. Mas malapit. Sa mismong bintana ng kwarto nila. Pagsilip ni Marta, may nakita siyang anino, isang bata. Ngunit hindi malinaw ang mukha. Tila ba naglalaho sa dilim? Kinabukasan, dinala nila si Ruben kay Mang Ernesto. Parang may hindi pa tapos, Mang Ernesto, wika ni Marta. May kumakatok gabi-gabi. Tinignan ng albularyo si Ruben. Pinapikit niya ang bata at pinahawak sa itim na batong tagapagsiyasat. Sa loob ng ilang segundo, biglang nanigas ang bata at nagsalita sa boses na hindi niya pag-aari, isa sa mga buto ay naiwan. Ang kaluluwa ay nananatili kung may bahagi pang nakakapit sa mundo, napasinghap si Marta. Yung buto. Yung hindi natin naisama sa ritual.
Tumango si Mang Ernesto. Tama ang kutob ninyo. Kahit isang bahagi lang ng katawan, kung hindi maayos na naipasailalim sa ritual, maaaring magsilbing tulay ng kaluluwa para makabalik. At ang kaluluwang ito, ang pinakamasamang bahagi ni Gloria, ay naghahanap ng bagong katawan. Si Ruben, bulong ni Roldan. Hindi pa siya napapahinga ng buo, dagdag ni Ernesto. Kailangan natin siyang protektahan. Ang huling ritual, isang huling ritual ang kailangang gawin, isang sagradong pagsasara ng pinto para sa kaluluwa ng mga hindi matahimik. Ang problema, kailangang isagawa ito sa mismong oras kung kailan unang narinig ang katok, 12:00 ng hating gabi, at kailangang gamitin ang buto na naiwan. Bumalik sila sa puno ng saging, at doon hinukay ang lugar kung saan nila inilagak ang bowl. At gaya ng inaasahan, nandoon pa rin ang maliit na buto ng daliri, madilim, at tila ba may pulso. Isang anino ang dumaan sa paligid nila habang binubuksan ang hukay. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa batok ni Marta. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Ipinatong ni Ernesto ang buto sa isang platitong gawa sa pulang luwad at sinimulan ang dasal. Sa bawat salita ng dasal, lumalakas ang hangin. Lumulutang ang abo mula sa lupa. Muling sumigaw si Ruben, at sa kanyang tinig, lumabas ang boses ni Gloria, "Hindi ako aalis hanggat may natitira pa sa akin." Ngunit sa puntong iyon, hawak-hawak ni Marta si Ruben, hindi sa takot kundi sa matinding pagmamahal. "Hindi mo na kami pag-aari," sigaw ni Marta. "Hindi mo na pag-aari ang anak ko. Hindi mo pag-aari ang lugar na ito. Paalam, Gloria." Ibinuhos ni Ernesto ang huling langis sa buto. Sumiklab ito ng apoy na kulay bughaw. Sa gitna ng apoy, isang babaeng anino ang lumitaw, nagmumukha pa ring si Gloria, ngunit ngayon ay umiiyak, nagmamakaawa. "Hindi mo ako naunawaan, lahat ay dahil sa inggit, at ang inggit mo ang sumira sa lahat," sagot ni Marta. "Ngayon tapos ka na." At sa huling sindi ng apoy, ang anino ay nawala, tuluyang nawala, at ang katahimikan ay bumalot sa buong paligid. Kinabukasan, ang bahay ay muling naging tahanan. Wala nang katok. Wala nang anino. Si Ruben ay nagising na mas maliwanag ang mga mata. "Parang nanaginip lang po ako ng matagal," anya. Ngunit ang kanyang ina at ama ay alam, hindi yon panaginip. Isa yung pakikibaka ng dugo, laman, at kaluluwa laban sa galit ng isang inggit na nilalang. At sa huling pagkakataon, tinignan ni Marta ang pintuan nila, walang bakas ng katok. Ngunit sa likod ng isipan niya, alam niyang kahit gaano kaingat, minsan, sapat lang ang isang katok para muling mabuksan ang mundo ng kadiliman. Matapos ang lahat ng nangyari, ang katok sa gabi, ang huling ritual, at ang tuluyang paglaya ni Ruben, akala ni Marta na tuluyan ng nalibing ang anino ng nakaraan. Ngunit isang araw, habang nag-aayos siya ng lumang aparador sa lumang silid ni Gloria, may nakita siyang nakatagong kahon sa likod ng mga lumang damit. Ito'y gawa sa lumang kahoy at may inukit na pangalan, Lina. Hindi Gloria. Hindi Marta. Lina. Binuksan niya ito at tumambad ang ilang lumang sulat, mga liham na tila sinulat ni Gloria noong siya ay dalaga pa. Ang bawat isa'y may petsa, may panaghoy, may mga salitang masakit at puno ng hinanakit. "Mahal kong Lina, bakit ganon? Ako naman ang panganay. Ako naman ang tumulong kay ina at itay sa pagtatanim at pagbabantay sa mga kapatid. Pero ikaw pa rin ang laging minamahal, ang laging pinupuri. Ikaw ang nakapag-aral sa Maynila, ikaw ang may bagong damit sa Pasko, ikaw ang ipinagmamalaki. Ako? Naiwan sa lupaing ito. Pinagkaitan ng pangarap. Ng pag-ibig. Ng pagkatao. Isinusumpa ko, Lina, balang araw, babalik ka rito. At kapag bumalik ka, ako na ang may hawak ng lahat. Ako ang magiging reyna ng baryong ito. Ako ang kikilalanin, hindi ikaw." Napatigil si Marta. Hindi Lina ang pangalan ng kanyang ina. Wala rin siyang narinig na Lina sa pamilya ni Gloria. Agad siyang nagtungo kay Mang Ernesto upang alamin kung sino ang babaeng iyon. Pagbubunyag ni Mang Ernesto pagkabasa ng ilang liham, napailing si Ernesto. "Ngayon ko lang nakita ang mga ito.
Ngunit ang pangalang Lina, hindi mo ba alam kung sino siya? Umiling si Marta. Si Lina ay bunsong kapatid ni Gloria. Magkaibang-magkaiba sila. Si Lina ay maganda, masayahin at matalino. Siya ang nag-iisang nakatapos ng kolehiyo sa kanilang pamilya. Naging guro, nakapangasawa ng pulis at lumipat sa lungsod. Samantalang si Gloria, patuloy ni Ernesto, ay naiwan dito. Dito tumanda, nag-alaga ng matatanda, hindi nakapangasawa. Habang si Lina ay abala sa buhay sa Maynila, si Gloria ay nasaksihan ang pagbagsak ng kanilang mga magulang, ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kaanak nila. Unti-unti siyang nakulong sa galit. Pero bakit walang nakakaalala kay Lina? Ni isang beses ay hindi siya binanggit ni Gloria. Tumahimik si Mang Ernesto. Dahil si Gloria ang gumawa ng paraan para huwag nang makabalik si Lina. Ang mahiwagang pagkawala ni Lina ayon sa isang matandang tsismis sa baryo, may isa raw batang babae na bumalik mula Maynila para bisitahin ang kanyang ate. Dalaga na ito, may dalang mga pasalubong, at gusto sanang ayusin ang lumang bahay. Ngunit isang gabi, nawala siya at hindi na muling nakita. Ipinagkibit balikat ito ng mga tao noon. Akala'y umalis agad. Ngunit ngayon, tila bumabalik ang piraso ng katotohanan. Lihim sa likod ng sagingan dahil dito, napagdesisyonan ni Marta, Ruben, at Roldan na hukayin muli ang paligid ng punong saging, hindi dahil sa ritual, kundi upang hanapin ang katotohanang tinabunan ng takot. At sa ilalim ng matandang ugat, sa mas malalim na bahagi, may nahukay silang lumang bungo, at isang kwintas na may inisyal, L, na paluha si Marta. Si Lina ay hindi lang basta kapatid. Siya ang unang biktima. Hindi ng aswang kundi ng inggit. Ang buod ng isang pagkawasak ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa aswang na kumakain ng laman, kundi sa isang taong nilamon ng inggit at galit. Si Gloria ay hindi isinilang na masama, ngunit sa bawat taon na nararamdaman niyang siya ay hindi sapat, hindi pinili, at hindi minahal, unti-unti siyang naging anino ng sarili niyang kabutihan. Pinili niyang saktan kaysa patawarin. Pinili niyang sirain kaysa bumuo. At sa huli, kahit ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik sapagkat siya mismo ang nagtahi ng kasalanang hindi niya tinubos. Paglalagak ng hustisya sa tulong ni Mang Ernesto, isinaayos ng pamilya ni Marta ang isang maliit na puntod para kay Lina. Nilagyan ng lapida, tinaniman ng mga bulaklak at binasahan ng dasal. Patawarin mo kami, Lina. Sa katahimikan mong natagpuan, sana ay mapatahimik mo rin ang puso ng kapatid mong minsan ay nagmahal, ngunit sa maling paraan. Epilogo. Pagkalipas ng isang taon, si Ruben ay masigla na at aktibo sa paaralan. Si Marta at Roldan ay tahimik nang namumuhay, at ang bahay ni Gloria ay ginawang tahimik na aklatan para sa mga bata sa baryo, bilang alaala sa mga kwento, lihim, at kasaysayang minsan ay natabunan. Minsan, may naririnig pa rin silang katok sa gabi. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil ang bawat katok ay paalala na ang kwento ay dapat alalahanin, hindi kalimutan.